Ring body control, natanggal ko na yan, no? May konti ring tubig. Hello po mga kasindero. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. At ito nga, meron akong gagawin. Ito ay Toyota Rush 2020 model o 2021 nata. Ito ay nalubog sa tubig, nalubog sa baha. Syempre hindi umaandar. At gagawin natin, papaandarin natin. Sana mapaandar natin. So ito, tingnan nyo. Hanggang dito yung tubig. Ayan. Oh. Basang-basa pa yun dito. Kadako kan tubig. So ito nga mga kasindero, ang una ko munang gagawin dito ay tanggalin muna natin yung mga module. Pero tama naman yung ginawa ng may-ari, tinanggal yung baterya. Pero nung nilagay sa Riker, parang inilagay uli yata ito para ilagay sa neutral yung ilagay sa neutral yung cambio. Automatic transmission to. Pero sana okay lang. Sana hindi nagulo yung kanyang immobilizer, yung kanyang security. So yun nga, tatanggalin ko muna yung mga yung ACM, BCM, tsaka yung immobilizer. Titingnan natin kung pinasok ng tubig. Malamang pinasok ng tubig yon. Unahin ko muna tong dito, yung ACM. Dito yan sa may ng battery. Nandito yung ACM kaya ibig sabihin kung hanggang dito yung tubig, abot pa rin. Pero may marka dito, may marka yan. Pero itong marka na to, nung medyo na yung tahimik na yung tubig, malamang yan umabot yan dito. So yun nga mga kasindero, tatanggalin ko muna yung ECM. Tingnan ko kung may tubig, kung kasi yun ang importante. Kailan tuyuin muna yun, ECM, BCM, immobilizer, bago lagyan ng battery, bago i-on ng susi. Tanggalin ko muna mga kasindero. So ito na mga kasindero, binabaklas ko na yung ECM nitong Toyota Rush. Sana walang tubig. Yan. Kailangan natin ganyan para malaman natin kung may tubig o wala. Mayroon pa. Kukrosyon na rin mga kontak, mga terminal. So babaklasin ko to, tapos papatuyuin natin, tapos lilinisan ng Electra o carbon tetra para para malinis yung electronic, yung hindi masyadong kalawangin yung tawag dito, yung PCB, yung board, pinaka board nya. Masalam. Ito ring body control, natanggal ko na yan, may konti ring tubig. Yan nagko-corrosion na yung kanyang contact. Ayan, yung mga terminal, corrosion na siya. So bubuksan ko yan, papatuyuin, tapos lilinisin,
lilinisin yung lilinisin natin yung tawag dito. Lilinisan yung board, pati yung mga pyesa. Tapos baka bugahan natin ng tawag dito. Pilox. Mayroon pilox na pilox na barnis. Yan, barnisan na natin para hindi na lumaki yung corrosion sa loob habang tumatagal. Kasi pagka lilinisan lang natin yan, tapos hindi natin tatakpan yung naka-open na mga pyesa, tawag dito, magko-corrosion pa rin yun. Katagalan, baka kainin na ng kalawang yung kainin ng corrosion yung mga circuit ng ng electronic. So yun na nga, anuin ko muna to, lilinisin. Hello po mga kasindero. So ito nga, babalikan uli natin tong Toyota Rush, yung nalubog sa tubig, nalubog sa baha. At i-assemble ko na itong i-assemble ko na tong fuse box o smart box, smart fuse box. Nandito na kasi yung dito na kasama na dito yung body control. So i-assemble ko na uli. May picture naman ako dito yung paglalagay ng mga fuse tsaka relay. Yan. May picture ako, kaya yun na lang susundan ko yung kung saan mga nakalagay itong mga fuse. Ito yung aking picture. Yan. Ako pagka ganyan pinipicturean ko lang para hindi maligaw yung mga designated fuse. Kasi mamaya yung yung 20 ampere malagyan mo ng 5 ampere, di supply na kaagad yon. Sablayan. Ganyan lang ako nawala na naman. Pambihira. Pula 7.5 yan, 7.5 yan, 7.5. Ito 7.5, tapos 5. Yan, ganyan lang ako maglagay. ...20 ampere. Puti. Tapos i-assemble ko na ito mamaya. Kakabit ko na to doon sa ilalagay ko na yung mga socket. Pagkatapos ilagay ko na rin yung BCM, ECM. Tapos scan muna natin. So ito na nga mga kasendero, nakabit ko na yung smart box. Tapos nakabit ko na rin yung SRS. Yan. Nilinisan kasi natin yung mga terminal niyan. Tapos ito pa may nakita pa ako dito. May corrosion na Lilinisan lahat yan, yung mga sakit. Mga kasi pag hindi
Kasi pag hindi nilinisan yan, katagalan magluluko yung sasakyan. May mga hindi magpa-function na accessories. Yan. Kaya pagka nabaha, pag nalubog sa baha, kailangan dapat mabuksan ka agad o ma-check ka agad yung mga sakit. Yan, para hindi lumalala. Hindi lumalaki yung damage. Ayan, nakabit ko na. Nalinis ko na rin mga terminal niyan. Maghahanap pa tayo ng mga mga sakit na may mga corrosion. At dito pa mga kasindero, dito sa driver side, left side, may mga corrosion din. Meron tayong paglinis. Patutuyuin lang yan, tapos isasalpak na uli. Pati itong OBD nagkaroon ng corrosion DLC. So ikakabit ko naman tong ECM. ECM naman ang kakabit natin. Tapos lagyan natin yung baterya. Scan natin. Okay naman tong mga terminal nito. Kasi mayroon tong mayroon tong goma. Mayroon yung goma para hindi pasukin ng tubig. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kita nyo yung kulay green. Yan. Tapos yung doon sa ibabaw, yung mga linya ng kuryente, mayroon pa yung may goma rin yan. Mga linya ng wire na, ayun nakita nyo yun to. May mga takip yan. Pati yung wire, itong wire na to, mayroon yung kasamang goma. Kaya hindi pumapasok ang tubig. Itong ECM, kaya ito pinasok ng tubig. Gawa nga ng mayroon siyang breather dito to. May butas yan. May takip lang. Kasi pag may breather yan dyan, para yung pag nag-iinit yung mga electronic sa loob, sumingaw yung init dito sa hindi mag-ipon sa loob yung pressure. So yun, nakabit ko na lahat. Kakabitan naman natin ng baterya. Nung isang araw pa nga, nung isang linggo pa to inumpisan. Nailipat ko na nga dito. Tapos binalikan ko na lang to uli. Lunes nga pala ngayon. Sabado ko to Sabado ko tinanggal yung mga smart box, ECM, tsaka yung immobilizer dito sa ibabaw. Hindi na mainabot ng tubig. Kasi malamang hanggang dito lang yung tubig. Pakita ko yung marka. Wala, pinunasan na. Dito may marka yan dito Pero yung marka ng tubig, yun, yung medyo yung hindi na malakas yung ulan. Kaya nag-stay dito yung level. Pero nung malakas yung tubig, malamang umaalon-alon pa yan. Umabot pa yan dito Ay. So yun na nga.
kabitan ko lang ng baterya. Check natin. Check, check, check. So ito nga mga kasindero, tinanggal ko rin yung throttle body para ma-check natin kung may tubig sa intake manifold. So wala man, hindi siya pinasok. Pero ito, linisan na rin natin. Tingnan yung throttle, oh, sobrang dumi. Linisan na rin natin yan. Tapos paandar tayo. Chinik ko rin yung mamaya checkin natin yung tangke kung pinasok ng tubig. Tatanggalin natin yung fuel line doon. Tapos i-crank natin ng bahagya para makita natin kung may lalabas na tubig na kasama yung gasolina. Kung wala naman, di okay, very good. Good morning mga kasindero. So babalikan na natin tong balikan ko tong ginagawa natin, Toyota Rush. Kahapon tinigil ko yung paggagawa kasi sakit ng ulo ko kahapon. Pero kahapon ito nagawa ko na kahapon. Ayan. Nalinis ko na yung intake manifold, throttle body, at natanggal ko na rin yung alternator. Lilinisan natin to. Checkin natin yung bearing kung okay naman. Pag okay naman, di na natin kailangan palitan. Pero tingin ko wala naman. Grasahan lang natin yung nito. Grasahan lang yung bearing. Wala naman siyang ingay. So yun nga mga kasindero. Tapos kung malinisan niya, kabit ko na. Tapos magpapaandar na tayo. Paandarin na natin. So ito na nga mga kasindero, ay nakabit na natin. Nakabit ko na lahat, throttle, yung dito sa mga filter, air filter, kabit ko na rin yung alternator. At magpapaandar na tayo. Magpapaandar na. Paandar tayo. Yun. Mandar na. Mandar naman. Titingnan natin ang scanner. So meron tatlong code o apat. May apat na code. Papakita ko na lang sa inyo ang picture. Tapos i-erase natin. Try natin erase. Sana ma-erase. Successful. Yun. Hindi siya ma-erase, apat na code. Pero wala naman sa check engine. Gamitin natin yung aking scanner. May scanner ako dyan So yun nga, napaandar natin mga kasindero. At ang daming tubig ng tambutso. Ang daming tubig ng tambutso.
Bombahin natin. Bobombahin ko. Bombahon. Para lumabas yung tubig. Meron pa. Hindi naman kaagad mawawala yan. Pero hindi naman niya papasok na sa makina. Dahil pabuga na yung ano eh. Pabuga. Medyo may konting misfire. Pero natural yan kasi yung, di ba yung cylinder? Yung cylinder matagal na hindi na ano ng piston. Hindi nakapag up and down yung piston. Ganun talaga mangyayari, medyo kakalawangin ng konti. Tapos eksaktong ano, eksaktong yung valve nakabukas yung valve. Siyempre yung ano, papasukin ng ano, oxygen, kakalawangin. Papasukin ng hangin, kakalawangin yung ano, yung cylinder. Kaya ganun yun. Normal lang yun. Meron pa konting problema. Hindi lang konting problema, parang medyo marami. Yung aircon, ayan, pagaganahin natin, ayan, gumagana naman yung compressor. Ang problema yung blower, wala, hindi na ikot yung blower. Titingnan natin yung bubuksan natin kung kaya linisin. Nag-stack up yung kanyang blower. Ito na mga kasindero, tinanggal ko yung blower para makita natin. Paandarin natin ang blower. Ayan. Kung hindi siya dinner. Yung radiator fan hindi gumagana. Dapat pag naka-aircon, dapat gagana yan. Ayan. So ito na nga mga kasindero, okay na tong Toyota Rush nating ginagawa. Yan, gumagana na lahat, pati yung radiator fan gumagana na rin. Yan, malamig yung kanyang aircon. At wala rin siyang check engine. Ayan. Ayan, walang check engine. Ayan. At yung ano, yung tailgate napagana natin. Napagana ko na rin. Ayan. Nag-stack up yung carbon. Ang mayroon kasi siyang ano, yung dinamong maliit, kagaya ng mga dinamo ng mga laruan, yung mga kutsi-kutsihan, ganun kaliit yung kanyang ano. Mayroon din siyang carbon na maliit, kinalawang na, nag-stack up. So yun na nga mga kasindero. Nakita ba yung plate number? Oh, ito. Okay na. Hindi natin papakita yung plate number. Ayan. So yun na nga mga kasindero. Ay, ilang araw ko bang ginawa to? Pero may mga paunti-unti kasi. Paunti-unti lang yung paghawak ko nito eh. Hindi dire-diretso. So yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang ating vlog dito sa Toyota Rush. So yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang. Maraming salamat na lang po sa inyong pagsubaybay. Bye bye po, God bless po sa inyong lahat.